Sa isang maliit na bayan sa Laguna, nakatira si Marikit, isang 34 na taong gulang na babae, kasama ang kanyang asawa na si June, 6 na taon na silang mag-asawa. Ngunit wala pa rin silang anak kahit na ilang beses na silang nagpakonsulta sa doktor. Unti-unting napalitan ang kanilang pag-asa ng katahimikan, mga gabi ng tsaa, telebisyon at halik sa noo bago matulog. Si June ay mabait at tapat, ngunit mistulang nawala na ang apoy sa kanilang pagsasama. Isang gabi, pag-uwi ni June mula sa trabaho, may bitbit siyang imbitasyon mula sa kanyang boss na si Mang Lito at asawa nitong si Aling Nena. Hindi sa Maynila sila magtatambay kundi sa isang tahimik na bahay sa bayan ng Liliw, kilala sa mga tsinelas at mainit na kapeng barako. Sabi niya, gusto nilang makilala tayo, sabi ni June habang hinihurno ang hapunan. Nag-isip si Marikit, kung gusto mo, sige, tara. Hindi niya inakala kung paano ito babaligtarin ang kanyang mundo. Biyernes ng umaga, umalis sila. Sa daan, ang tanawin ng bundok at taniman ng niyog ay parang kumot na naglalambing sa kanila. Pagdating sa bahay ni Mang Lito, isang 2 palapag na bahay na may mga paru-paro at mga tanim sa paligid, sinalubong sila ng mag-asawa. Si Mang Lito ay matangkad, may pilak na buhok, at may kumpiyansang parang si Lolo Narding sa barangay, hindi basta-basta tinatanggihan ang hamon. Kasunod niya si Aling Nena, nakamayaman na burgundy na damit na medyo istrikto ang itsura, pero mahigpit ang pagkakasuot na parang masterpiece ng pintor. May halong amoy ng lavender at paminta ang pabango niya, kakaiba at nakakaakit, maligayang pagdating. Matagal na namin kayong hinihintay, sabi ni Nena habang hinalikan si Marikit sa pisngi. Pinasok nila ang bahay na may fireplace, mga balahibo sa sofa, at hapag na puno ng mga lutong bahay, tinapa, kesong puti na may mani, at isang mainit na sabaw na may halong humba. Umpisahan natin sa isda, pero bagong umaga pa lang, gabi pa ang tamang timpla, biro ni Mang Lito habang umiinom ng alak, habang nag-uusap tungkol sa mga biyahe at pagkain, palapit si Nena kay Marikit. Minsan ay nagdikit ang kanilang mga braso, tuhod, na tila hindi sinasadya pero ramdam. Hindi tumalikod si Marikit. Sa katunayan, gusto niyang maramdaman ang init ni Nena. Pagkatapos ng panghimagas, inalok ni Nena si Marikit na tingnan ang kanyang walk-in closet. Gusto kong ipakita sa'yo ang mga damit ko mula Italy at Paris. May gusto akong ipasubok sa'yo, sabi niya nang may ngiti. Medyo nahilo si Marikit sa alak, pero pumayag nang makarating sa itaas, totoong kahanga-hanga ang kanyang koleksyon. May mga velvet hanger, matutulis na sapatos, at liwanag na parang mga boutique sa Green Hills. Ito, sabi ni Nena habang hinahawak ang isang navy blue na dress na may mga transparent na manggas, subukan mo ito. Para lang sa laro. Maganda kang tignan dito. Laro? Tanong ni Marikit habang nanginginig ang dibdib, lahat ng matanda, kailangan maglaro paminsan-minsan. Hindi ka ba sang-ayon? Umiti si Nena, at sa salamin nakita ni Marikit ang isang babaeng matagal nang nakalimutan, isang babaeng buhay, kaakit-akit, handang ipakita ang sarili. Habang suot niya ang damit, narinig niya si Mang Lito mula sa ibaba, mga babae. Nawala ba kayo dyan? Hinawakan ni Nena ang kamay ni Marikit. Hindi, nahanap lang namin ang hinahanap, ito ang simula ng isang bagong mundo, ang malamig na tela ng damit na parang dumadaloy na tubig. Ang malumanay na pagdampi ni Nena sa likod niya habang inaayos ang zipper. Ang mahina ngunit matapang na haplos sa kanyang baywang habang isinusuot ang isang velvet garter na may maliit na silver pendant. Namimiss mo ba ang ganito? Bulong ni Nena habang inaayos ang garter sa hita ni Marikit. Tumango si Marikit, hindi na makatiis sa dami ng emosyon. Sa salamin, nakita niya ang isang babaeng matagal nang hindi niya nakikilala, isang babaeng mailihim na apoy. Muling bumaba sila sa sala, at nang makita ni June si Marikit sa bagong anyo, natigilan siya. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa pagkabigla, ang ganda mo, mahina niyang bulong habang maihalong pagkabata ang ngiti. Dahil lang yan sa damit. Sagot ni Marikit habang naupo sa gilid ng sofa, pero pareho nilang alam na hindi ito tungkol sa damit. Habang lumalalim ang gabi, ang alak ay lumakas at ang mga salita ay nagiging mababaw. Naglaro sila ng truth or dare. Unti-unting bumukas ang mga kwento, mga sikreto at mga pangarap. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling mahuhulog sa isang babaeng may asawa, sabi ni Nena nang walang pagdilat ng mata. Noong 25 ako, nangyari iyon, naalis ko ang singsing ko noong may business trip ako, sabi ni Mang Lito. Ako naman, sabi ni June, naakit ako sa mga babaeng naka-black na medyas, tapos ikaw, Marikit.
Ano ang nagpapasaya sa'yo? Tanong ni Nena ng diretsyo, napatingin si Marikit sa kanyang liig, naalala ang pagdampi ni Nena sa kanyang hita, at ang kuryente ng kanilang mga palitan ng tingin. Mga simpleng haplos lang, sagot niya, nang gabing iyon, nag-alok si Mang Lito na manatili sila doon. Malinis na ang mga kwarto. Hindi na namin kailangang mag-ayos pa, tumingin si Marikit kay June, na bahagyang tumango na parang may alam na siya sa mangyayari. Nagbihis si Marikit ng pabalik sa kwarto, na nakagarter at manipis na lingerie. Nagbago ka ba? Tanong ni June ng halos bulong, napansin mo. Sagot niya. Lumapit siya, hinalikan siya ng may init na parang unang halik at niyakap ng matindi. Ang gabing iyon, si June ay hindi siya asawa lang, kundi isang taong naglalagablab ang damdamin. Sa madaling araw, lumabas si Marikit sa balkonahe at nakita si Nena na nakatransparent na robe na may halong lihim. Kumusta ka? Tanong ni Nena, buhay, sagot ni Marikit. Ngumiti si Nena. Ito pa lang ang simula. Huwag matakot kapag naging sobra ang saya. Napatingin si Marikit sa mga mata ni Nena, at pababa sa dibdib na halatang nakatago sa manipis na tela. Ninais niyang abutin iyon, ngunit pinigilan ang sarili, ngunit hindi pa tapos ang gabay. Sa likod ng masayang samahan, may lihim pa siyang hindi pa natutuklasan. Isang linggo matapos ang pagbisita nila kay Mang Lito at Aling Nena, bumalik sila ni June sa dati nilang tahimik na buhay sa San Pablo, Laguna, trabaho, hapunan sa bahay, at mga tahimik na usapan. Ngunit may kakaibang alon na dumadaloy sa pagitan nila. Madalas nang dumikit ang mga kamay ni June sa kanya, kahit sa simpleng paglakad, na para bang mailihim na sinasabi ang mga haplos na iyon. Si Marikit naman ay nagsimulang magsuot ng maikling palda at itim na pantihos kahit hindi naman sila lalabas. Parang may panibagong apoy sa kanyang puso na matagal nang hindi niya naramdaman. Sa tuwing nagkatinginan sila, may mga lihim na mensahe ang mga mata nila, mga bagay na hindi kaya ng salita. Tuwing gabi, naaalala ni Marikit ang haplos ni Nena habang inaayos ang damit at ang mga matang tila bumabasa sa kanyang kaluluwa. Sa puso niya, alam niyang gusto niyang maramdaman ulit iyon. Isang umaga habang nagkakape sila, biglang tanong ni June, gusto mo bang bumalik doon? Sa bahay nila? Para sa isa pang gabi ng laro, tumingin si Marikit sa kanyang tasa ng kape, hindi sumagot agad. Ikaw, ayaw mo ba? Tanong niya, hindi, sagot ni June ng may ngiti. Sabi nila, kailangan nating balansihin ang buhay. At baka ito ang tamang paraan, ngunit sa loob-loob ni Marikit, may halo ng kaba at pananabik. Hindi niya sigurado kung handa siya, pero alam niyang hindi na siya makakatakas pa. Ilang araw bago ang kanilang pagbalik, nagsimula silang maghanda. Pinili ni Marikit ang isang maitim na berding fitted na damit na may mataas na kwelyo, isang manipis na sinturon na nagpapatingkad sa kanyang baywang, at mga stilettos na may matulis na dulo. Isinuot niya ang itim na pantihos at mga mahabang hikaw na kumikislap sa ilalim ng liwanag. Si June naman ay nakaputing barong Tagalog na walang kurbata, relaxed pero presentable. Nang dumating ang gabi, dumating sina Mang Lito at Nena ng medyo huli. Si Nena ay nakaputing suit na may transparent na blusa, walang suot na panloob sa ilalim, at halatang halata ito kay Marikit. Parang sinasabi nito, handa na ako sa laro. Napatingin si Mang Lito kay Marikit ng bahagya sa liig, na para bang mailihim na apoy na naglalagablab sa ilalim ng balat. Ramdam ni Marikit ang init na kumakalat sa kanyang katawan, dahan-dahang umikot ang gabi. Uminom sila ng alak, naglaro ng hulaan ang awit, nagtawanan, pero lahat ay alam nilang hindi lang musika ang kanilang tinutuklas. Sa hangin, may tensyon na parang kuryenteng naglalakbay sa bawat titig. Para sa panghimagas, dinala ni Nena ang isang tray ng mga sariwang presa at mainit na tsokolate na tumutulo mula sa fountain. Habang tumatawa, dinala niya ang isang presa sa mga labi ni Marikit. May tulo ka dito, sabi niya, pagkatapos ay pinahid ang tsokolate gamit ang daliri, na dahan-dahang dumula sa kanyang liig. Naramdaman ni June ang pag-igting sa kanyang tabi, habang si Mang Lito ay nakatayo, nakatawid ang mga braso. Tila tagamasid sa isang eksperimento. Halika, ipapakita ko sa iyo ang bagong maskara ko, sabi ni Nena nang mailambing habang hawak ang kamay ni Marikit. Galing sa Tbilisi, regalo, sumunod si Marikit sa kanya sa kwarto. Kinuha ni Nena ang itim na Venetian mask na may mga borda at balahibo na parang isang sining na buhay. Para sa araw, bulong niya, isusuot ko ito. Tiningnan niya si Marikit na parang obra maestra, at sa sandaling iyon, alam ni Marikit na siya ang obra, pwede ba?
Tanong ni Nena habang hinahawakan ang mga butones ng damit ni Marikit. Tumango si Marikit at isa-isa, binuksan ni Nena ang mga butones na inilalantad ang itim na lace na lingerie at mga garter ng babae. Dahan-dahang nilibot ni Nena ang daliri sa dibdib ni Marikit nang hindi hinahawakan, tila iginuguhit ang isang lihim na mapa. Ang ganda mo, bumulong siya. Gusto mo bang makita ng asawa mo ang ganito kang babaeng siya ba? Bumulong si Marikit, halos hindi marinig, siya o ibang tao, sagot ni Nena habang nilalapit ang mga labi niya sa mga labi ni Marikit. Ngunit hindi niya ito hinalikan, sa halip ay inilapat ang noo sa noo at bumulong, ngayon, ikaw ang magpapasya. Bumalik sila sa sala. Tahimik ang mga lalaki. Habang si June ay tumitig kay Marikit na may paghanga at pagnanasa. Naiintindihan nila ang isang bagay, gusto nilang lampasan ang hangganan ng karaniwan. Nagpunta si Nena sa tabi ni Marikit, ang kamay ay muling dumampi sa kanyang hita, sa gilid ng garter, at hindi ito itinaboy ni Marikit. Sa wakas, naunawaan niya, ito ay hindi tungkol sa pagtataksil, ito ay tungkol sa paglalakbay sa hangganan ng gusto at maaari. Habang kumakawala ang alak at musika, nagiging mahina ang mga salita. Si Nena ay bumaluktot at bumulong, pupunta ako sa banyo, sasama ka ba? Hindi sumagot si Marikit, tumayo at sumunod. Ang ilaw ay mahina, ang amoy ng ilang-ilang ay pumuno sa hangin, at sa salamin, nagpakita si Marikit ng isang babaeng hindi niya kilala, isang babaeng malaya. Nilapitan siya ni Nena, hinaplos ang lieg at bumulong, nanginginig ka ba? Hindi. Sagot ni Marikit ng may katiyakan, hindi ito nakakatakot. Huwag kang lalaban sa sarili mo. Dahan-dahan binuksan ni Nena ang sinturo ng damit, parang binabasa ang bawat buttons na parang tula. Bumagsak ang damit sa balikat, inilantad ang lingerie na piniling pagtuunan ni Nena ng pansin. Sabi nila dito sa Pilipinas, takot tayong maging nais kaya nagiging pader tayo, sabi ni Nena. Ikaw? Hindi, niyakap siya ni Nena mula sa likod, ang hininga ay mahinahon at matatag. Magpapalit tayo ng kwarto. Ikaw kay Mang Lito, ako kay Jun, sige. Hindi makapagsalita si Marikit, pero sa puso niya, sumigaw siya ng. Hinagod ni Nena ang kanyang buhok at isinuksok siya sa isang mahabang, malapan lalaki, transparent na robe na may itim na lace, parang maskara para sa katawan. Dinala siya nito sa ibang kwarto, nandoon si Mang Lito, nakaputing barong at itim na pantalon. Tumayo siya nang pumasok si Marikit, hinawakan ang kamay niya ng dahan-dahan at tumingin sa mga mata niya. Gusto mo ba nito? Hindi sigurado si Marikit, kung hindi, hayaan mo lang akong kasama ka. Niyakap siya ni Mang Lito ng may init at lakas. Ang amoy niya ay parang bagong gupit na kahoy na nagdadala ng kapanatagan. Dahan-dahan siyang hinalikan, hindi mapilit, ngunit nasusunog ang alinlangan, ang ganda ng balikat mo, bulong niya. Nararamdaman mo ba ang amoy ng balat mo? Nilibot ng daliri niya ang mga clavicle, pababa sa dibdib, na hindi hinawakan, ngunit iginuguhit ang mga hangganan. Si Marikit ay nakatayo, ang paghinga ay mabilis na hindi niya kontrolado, hindi nagmadali si Mang Lito. Bawat sandali ay tila isang eksena sa pelikula. Pinaupo siya sa gilid ng kama, lumuhod si Mang Lito at hinalikan ang mga hita niya sa manipis na pantyhose. Ang mga kamay niya ay dahan-dahang dumampi sa mga garter. Alam ko na hindi ka ordinaryong asawa, sabi ni Mang Lito. Ikaw ay isang babaeng nakalimot kung paano maging ninanais, pumikit si Marikit, at sa isip niya ay naroon sina June at Nena, ano kaya ang nangyayari sa pagitan nila ngayon? Ngunit naalis agad ang mga pag-aalinlangan nang maramdaman niya ang mga daliri ni June sa baywang niya, at nawala ang lahat ng iniisip. Sa gabing iyon, natulog sila ng magkatabi, hindi naghubad. Ngunit ramdam ang init ng katawan sa pagitan ng mga tela, isang apoy na hindi matutulad sa dati. Ngunit sa likod ng mga sandaling iyon, may aninong sumilip sa pinto, isang lihim na handang sumabog sa kanilang mundo, at sa pagsikat ng araw. Isang mensahe mula kay Nena ang dumating, naalala mo ba ang tamis ng presa at chocolate, Marikit? May hapunan kami sa Sabado. Walang obligasyon pero bukas ang mga mata. Darating kayo, napailing si Marikit. Alam niyang hindi na ito simpleng laro, habang papalapit ang gabi ng Sabado, ang tanong ay nananatili, handa na ba silang harapin ang susunod na yugto? O baka naman, sa likod ng bawat ngiti, may lihim na hindi pa nila nakikita, sa likod ng mga pintuan ni Nena, may isang anino na hindi nila inaasahan, isang ikalimang tao, na ngayon pa lang ay handang baguhin ang lahat. At dito nagtatapos ang gabi, ngunit nagsisimula ang tunay na laro. Sa pagpasok nila ni June sa bahay ni Mang Lito sa gabi ng Sabado,
ramdam na ramdam ni Marikit ang kakaibang hangin, parang mailihim na sumisiklab sa bawat sulok ng malawak na sala. Ang mga ilaw ay mahina, naglalaro sa mga anino ng mga antigong obra at mga tela na tila nakikipagbulungan. Sa gitna ng pinto, nakatayo si Nena, nakamatinding burgundy na bestida na mahigpit ang pagkakalapat sa kanyang katawan na nagpapakita ng bawat kurba na parang sinadyang ilahad. Ang kanyang mga mata ay nakakasilaw sa tapang at hiwaga, na parang reyna ng isang lihim na mundo. Sa likod niya, si Mang Lito ay nakasuot ng itim na barong na may simpleng disenyo, ngunit ang titig niya ay malamig at matalim, parang bantay na nagmamasid sa bawat kilos ng mga bisita. Ngunit hindi iyon ang pinakakapansin-pansin. Sa isang sulok, may isang anino na hindi nila inaasahan, isang lalaki, hindi pamilyar, nakadilim na damit at may matang nagliliyab sa dilim, na parang isang lihim na ibinubulong sa hangin, maligayang pagdating. Mahina ngunit malinaw ang tinig ni Nena. Ngayong gabi, hindi na tayo naglalaro lang, napatingin si June kay Marikit. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghahanda at kaba. Handa na kami, sagot niya ng may lakas, ngumiti si Nena ng maihalong lihim. Bukas ang mga mata at puso. Walang takot, mula sa kisame, bumaba ang isang ilaw na may pulang anino, na para bang sinisingil ang bawat isa na maging totoo sa sarili. Ang musika ay nagbago, isang mabagal at mapang-akit na himig na parang nag-aanyaya sa mga kaluluwa na sumayaw sa dilim. Si Marikit ay nakasuot ng navy blue na damit na may mga transparent na manggas na bahagyang naglalaro sa kanyang balat. Habang si June ay nakaputing barong na may bukas ang liig, simpleng elegante, hindi niya maiwasang mapansin ang mga mata ng bagong lalaki na tila sinusukat siya mula ulo hanggang paa, na nagdudulot ng kilabot na hindi niya matukoy kung takot o pananabik. Alam niyo ba, sabi ng lalaki na parang isang anino na lumapit, na minsan, ang pinakamadilim na lihim ay nagmumula sa pinakaliwanag na ilaw. Tahimik ang lahat. Ang mga sandali ay parang mga patak ng ulan na bumabagsak ng dahan-dahan, bawat isa ay may bigat at kahulugan. Si Nena ay lumapit kay Marikit, ang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Ngayong gabi, may bago tayong kasama sa laro. Siya ang susi sa susunod na yugto. Napatingin si Marikit sa lalaki, at sa kanyang mga mata, nakita niya isang mundo ng mga pangako at panganib. Handa ka na ba? Bulong ni Nena sa kanyang tenga, tumango si Marikit, habang ang puso niya ay naglalaban sa pagitan ng takot at pagnanasa, at sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanilang buhay ay hindi na muling magiging pareho. Ang pintuan ng lihim ay unti-unting bumukas, at sa likod nito, may mga tanong na kailangang sagutin, mga hangganan na kailangang tawirin, at mga damdaming kailangang harapin. Ngunit ang pinakamalaki nilang takot ay hindi ang mga mata ng iba, kundi ang kanilang sariling mga puso at habang tumitindi ang gabi, ang anino ng ikalimang tao ay naging simula ng isang kwento na magbabago sa lahat. Sino siya? Ano ang dala niyang lihim? At hanggang saan aabot ang kanilang tapang? Ang sagot ay naghihintay sa dilim. Pasok sila ni June sa loob ng bahay ni Mang Lito sa Liliw, dala ang halo ng kaba at pananabik. Ang salay may mahihinang ilaw na naglalaro sa mga antigong kwadro at makukulay na kortina, habang ang hangin ay maihalong amoy ng ilang-ilang at kape mula sa kusina. Sa gitna, nakatayo si Aling Nena, nakaburgondi na bestida na hugis puso ang liig at mahigpit na sumunod sa kanyang mga kurba, parang sinadyang ipakita ang bawat lihim sa kanyang katawan. Ang mga mata niya ay kumikislap, puno ng tapang at misteryo. Sa likod niya, si Mang Lito ay nakaitim na barong, matapang ang titig na parang bantay na handang salakayin ang anumang panganib. Ngunit ang tunay na sentro ng atensyon ay ang isang lalaking nakatayo sa isang madilim na sulok, isang estrangherong may suot na itim, may mga matang tila nagliliyab sa dilim, at isang aura na nagpapahiwatig ng kakaibang kapangyarihan. Maligayang pagdating, mahina ngunit malinaw ang tinig ni Nena. Ngayong gabi, hindi na ito simpleng salu-salo, napatingin si June kay Marikit, ramdam ang tensyon sa paligid. Handa kami, sabi ni June nang may matatag na paninindigan, ngumiti si Nena ng mailihim. Bukas ang mga puso at isipan. Walang takot, biglang bumaba ang isang pulang ilaw mula sa kisame, nagbibigay ng malambot ngunit mapang-akit na liwanag sa buong kwarto. Ang musika ay nagbago, isang mabagal at sensual na himig na nag-aanyaya sa lahat na magbukas ng sarili. Si Marikit ay nakasuot ng navy blue na damit na may mga transparent na manggas na dahan-dahang sumasayaw sa bawat galaw ng kanyang katawan. Habang si June ay nakaputing barong na may bukas na liig, simple pero elegante, hindi niya maiwasang mapansin ang mga matang tumitig sa kanya mula sa madilim na sulok, ang estranghero.
Ang tingin niya itila sumusukat, nagbubukas ng mga pinto ng kanyang mga lihim. Alam niyo ba, malakas at nangingibabaw ang boses ng estranghero habang papalapit siya, na ang pinakamadilim na lihim ay nagmumula sa pinakamaliwanag na ilaw. Tahimik ang lahat, parang nakikipag-usap ang hangin sa kanilang mga puso. Ang bawat sandali ay mabigat na parang ulan na dahan-dahang bumabagsak. Lumapit si Nena kay Marikit, hinaplos ang kanyang balikat ng mailambing. Ngayong gabi, may bago tayong kasama sa laro. Siya ang susi sa susunod na yugto. Napatingin si Marikit sa lalaki at nasilayan sa kanyang mga mata ang isang mundo ng mga pangako at panganib. Handa ka na ba? Bumulong si Nena sa tenga niya. Tumango si Marikit habang ang puso niya ay naglalaban sa pagitan ng takot at pagnanasa. At sa sandaling iyon, naisip niya na hindi na muling magiging pareho ang kanilang buhay. Ang pintuan ng lihim ay unti-unting bumukas, at sa likod nito ay mga tanong na kailangang sagutin, mga hangganan na kailangang tawirin, at mga damdaming kailangang harapin. Ngunit ang pinakamatinding takot ay hindi sa mga mata ng iba, kundi sa sariling puso. Habang tumitindi ang gabi, ang anino ng estranghero ay naging simula ng isang kwento na magbabago sa lahat. Sino siya? Ano ang lihim niyang dala? At hanggang saan aabot ang kanilang tapang? Ang sagot ay naghihintay sa dilim. Tahimik ang buong bahay ni Mang Lito nang unti-unting lumapit ang estranghero. Sa gitna ng sala, ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy sa gabi. Nakatayo siya ng matikas, suot ang itim na barong Tagalog na hugis alon ang burda, na nagpapatingkad sa kanyang matipuno pero misteryosong katawan. Sa bawat hakbang, tila ba ang bawat kisap mata ng mga naroroon ay nagiging mas mabigat, puno ng kuryenteng hindi maipaliwanag. Hindi ako si Mang Lito o si Aling Nena. Mahinang wika ng estranghero, ako si Mateo. At dala ko ang isang lihim na magpapabago ng lahat ng inaakala ninyong totoo. Napatingin si Marikit kay Mateo, ang kanyang navy blue na damit ay sumasayaw sa liwanag ng pulang ilaw. Habang ang mga manggas nito ay parang mga ulap na dumadampi sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at takot, ngunit ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti, tila handang harapin ang anumang pagsubok. Lihim. Ano bang klaseng lihim? Tanong ni June, na ang boses ay maihalong pagkabahala at pagkasabik. Ngumiti si Mateo nang may bahid ng pang-aakit. Isang lihim na tungkol sa tunay na kalayaan, ang kalayaan ng puso, ng katawan, at ng kaluluwa. Habang nagsasalita siya, dahan-dahang lumapit si Nena kay Marikit, ang mga kamay ay naglalaro sa gilid ng kanyang damit na tila nag-aanyaya ng laro. Ang kanyang mga mata ay naglilihim ng kasayahan at panganib, at ang kanyang mga pulang labi ay bahagyang nakabukas. Handang humarap sa anumang hamon. Handa ka na bang tuklasin ang bagong mundo, Marikit? Bulong ni Nena, na ang tinig ay parang musika na sumasayaw sa hangin. Tumango si Marikit, ang puso niya ay kumakabog ng mabilis, habang ang mga mata ni June ay hindi nagpapalayo sa kanya, na parabang nakikipag-usap sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang lumakad si Mateo patungo sa kanila, habang si Mang Lito ay nanatiling nakatayo sa likod, tila tagapagmasid ng isang lihim na eksena. Sa gabing ito, may mga hangganan tayong liliparin, mga damdaming ilalabas, at mga katotohanang haharapin, sabi ni Mateo. Habang ang kanyang mga kamay ay malumanay na humawak sa balikat ni Marikit. At sa dulo, hindi na kayo magiging pareho. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ay nagbago. Ang mga mata ay nagtagpo, ang mga puso ay naglaban, at ang bawat isa ay naglakbay sa isang mundong puno ng misteryo, pagnanasa, at takot. At sa likod ng lahat, ang anino ni Mateo ay nanatiling nakatindig, naghihintay ng sagot. Sino ba talaga siya? Ano ang hinahanap niya sa buhay ni Marikit at June? At hanggang saan aabot ang kanilang tapang para sa bagong daigdig na ito? Habang naghudyat ang mga kandila ng pagsisimula, isang tanong ang nanalasa sa hangin. Handa na ba silang harapin ang dilim na dala ng lihim na bisita? At dito nagtatapos ang gabi, ngunit nagsisimula ang isang kwento na magpapabago sa kanilang lahat. Isang kwento ng lihim, pagnanasa, at kapangyarihan na hindi nila akalain.